Ayan, so here is sample problem number 1. Ayan, so find the area of the given traverse. Ngayon naman, using DPD, yung gagamitin natin, or the double parallel distance. So una, ang first step, i-check natin yung latitude and departure kung balance siya. So kapag balance, yung summation ng latitude and departure ay equal lang siya sa 0. So kanina, ito, yung gagamitin natin is the mode stat. So, hindi na natin kailangan magmonomano para mas mabilis. So, mode stat tayo. So, mode 3 to. Mode 3 stat. And then, number 2. Ito yung linear. Number 2. And then, ipindot natin ito for x. Ito yung x. And then, yung y, yung departure. Ayan. So, yan. So, para masanay tayo. So, 34.53 equals negative 25.19 equals negative 68.64. And then 1.57 equals 57.73 equals. And then yung departure for sa y, ito pindot natin. 40.19 equals negative 97.62 equals negative 9.97 equals negative 29.54 equals, and then negative 28.30. Ayan. And then, kapag naipindot nyo na, lahat, ito yung latitude and departure natin. So, i-press nyo CA, tapos apps, and then punta kayo sa may number 4, S, sum. Ayan. So, for summation ng X, ito yung sa may latitude, di ba? So, 2 is equal to 0. So, ito yung summation ng latitude. And then, yung summation ng Y, so, apps ulit, sum, and then 4, so 0. Ayan. So, ito yung summation ng depth natin. So, lagay lang natin dito, summation ng lat is equal to 0 and summation ng depth is equal to 0. So, meaning, kapag yung summation ng latitude and departure natin nag-0, so meaning yung survey natin is balance siya. So, mag-proceed na tayo sa pagkuha ng DPD and then double area para makuha na natin yung area ng closed traverse natin. Ayan. So, area by DPD. So, ulit. So, apps. Punta tayo sa my data and then i-clear natin. Delete natin yung data natin. So, X and Y. So, dun pa rin tayo sa mode stat 3. So, for DPD, ayan, for DPD, ito naman yung kapartner niya is latitude. And then yung DA, ayan, so DA, so DPD times departure naman ito. Ayan. So, DPD, so ipindot lang natin, 34. So, ito yung sa X. Yan, ito, pindot natin for X ito. So, DPD, so partner niya is latitude. Ayan, so 34.53 equals, ayan, lagay lang natin, 34.53. And then, 34.53 plus 34.53 plus 34.53 minus, ito minus 25.19 equals. So, that is 43.87. And then next, 43.87 minus, ito, 43.87 minus 25.19. Ito, minus, and then minus natin to, minus 68.64. So, that is negative 49.96. And then, negative 49, so number pang-apat, negative 49.96 minus, i-minus ulit natin to, minus 68.64, and then plus 1.57. And so that is negative 117.03. Ayan. And then balik tayo, negative ang 5. So negative 117.03 plus ulit natin to, plus 1.57, and then plus ito, 57.73 equals, so nag-equal siya, so equal to negative 57.73. Ayan, so negative, so dito, dun sa last na course natin, ayan, so tatandaan natin, so dun sa last na course natin,
So, dito latitude. So, dito 57.73 yung DPD natin. And then, yung latitude natin is 57.73. And then, ito positive to. And then, dito negative yung napalabas natin. So, meaning, tama yung nakuha nating DPD. Ayan. So, kung hindi nag-equal ito and then ito, meaning, may mali ka dito. Ayan. Yun yung pag-check, pag-double check. Yung dito sa my last line natin. So, kapag tapos na yan, so ipindot natin. So, kunin na natin itong double area natin. So, summation ng double area is equal to, so ito gamitin natin. So, nakuha naman natin DPD times, ito, departure. So, yan, kunin natin itong departure, ito yung ilagay natin for line, ito yung Y. Ayan, so ito, isalpak natin. 40.19 equals 27.62 equals negative 9.97 equals, and then negative 29.54 equals, and then negative 28.30. Ayan. So, kapag naipindot nyo na lahat, so, CA, and then, ups, and then, CA, ups, and then, punta kayo sa my 4S sum. Ayan. And then, hanapin nyo yung 5 summation ng X and Y. Ayan. So, pindot nyo. So, yung summation, so lalabas dyan. So, yung summation ng X and Y, so, equal lang yun sa DA. So, ang lalabas dyan is 8188.3765. So, yun yung summation ng DA natin. Summation ng DA. 8188.3765. Ayan. So, dito, meron ka ng summation ng double area. So, meaning, pwede naman mo nang makuha yung area natin. Which is 1/2 lang ng absolute value ng summation ng DA. So, dito, area is equal to 1/2 times ito, 8188.3765. So, answer natin dyan. So, mag-times ano na lang kayo dito sa may times 0.5 na lang dyan. So, times 0.5. So, that is 4,094.188 meters squared. Ayan. So, yan, napalabas natin yung area natin. So, that is 4,094.188 meter squared. Ayan. So, may sagot na tayo for the area ng closed traverse. So, dito, kapag yan, required na kunin natin itong mga ito for the double area. So, punta lang kayo sa ulit, mode, stat, and then number 1. And then, gamitin nyo itong formula na to para makuha nyo yung double area ng mga ito. So, DPD times depth. So, ito. So, 34.53 times ito, 40.19. So, that is 1,000. So, kunin muna natin lahat. So, 43 next, 43.87 times ito, 27.62 equals, and then negative 49.96 times negative 9.97, and then 1173 times 29.54, and then negative 57.73 times negative 28.30. Ayan, equals. So, yan. Ilagay lang natin yung mga value dito ng DA for line or course AB. So, this is 1,387.7607. Yan, kompletuin na lang natin. 1,211.6894. And then next, 498.1012. And then 3,457.0662. And then next is 1,633.759. And then, i-check natin kung lalabas to. So, CA ulit, and then ups, and then 4S sum ulit, and then, pindot nyo yung
Ito yung summation ng x. So, yung kung lalabas is ito, yung nakuha natin dito. So, 2 equal, so napalabas natin. So, 8,188.3765. So, meaning, tama yung answer natin. Ayan. So, pang double check na rin yon kung tama yung answer natin. So, dito, yan, nakuha na natin yung area agad. So, ganyan. So, it depends na rin sa inyo kung ano yung mas gusto nyo, kung mano-mano or dito sa calculator natin na shortcut. So, Caltech yung gamitin natin. Ayan, so yan yung pagkuha ng area of closed traverse using DPD or the double parallel distance. Ayan, so yung next na video, yung area by coordinates naman.